Chester, nabanggit mo na nga yung code of conduct, no? Kasi mahirap to na agreement dahil dapat parehong mga bansa o yung mga bansa mag-agree kung ano nga ba yung magiging code of conduct dun sa bahaging yun. No? Pero para sa iyo, Chester, ano yung mga non-negotiables kapag binuo na itong code of conduct? Okay, ang non-negotiables diyan yung tatlong desisyon na naipanalo para sa Pilipinas, no. Unang-una na yung dash line ng China dahil nag-iiba, no, naging 11, naging 9, naging 10. Oo, nag-iiba-iba sila depende sa kanilang interest, no. Ay sinabi ng arbitral tribunal, no, na illegitimate yun, na hindi yun angkop, no. Pangalawa ay irespeto nila yung mga exclusive economic zone ng Pilipinas at ang pangatlo dito ay ang pag-utilize ng mga resources natin doon, no. Sa ngayon alam natin na hawak ng China yung Scarborough Shoal, no, at saka yung Second Thomas Shoal. Medyo may kaguluhan pa diyan, no. Ang gusto sana natin mangyari doon sa Code of Conduct, lahat ng maritime features na pag-aari ng Pilipinas ay ibigay sa Pilipinas at kinakailangan meron tayong access dito. Hindi kinakailangan na kontrahin tayo sa mga pagbibigay ng pagkain at tulong sa mga pangingisda at mga sundalo natin doon sa maritime features na yun. Pangalawa, irespeto ng dapat nakasaad doon sa Code of Conduct na yon yung recognition ng 2016 Arbitral Award. Non-negotiable yun. Dapat isulat yun at dahil tinatanggap yun ng international community, dapat si China tanggapin niya ang katotohanan na nanalo talaga ang Pilipinas doon. At ang pangatlo ay ang tama na yung violence doon sa West Philippine Sea. Kung ang kagustuhan ng China ay magkaroon ng kapayapaan at sinasabi nila na sila ay mapayapang bansa at hindi sila gumagamit ng dahas, sana gawin nila yon dahil yun naman ang gusto ng nakararami.